ang pambansang chismoso na si Trillanes at ang pambansang... Aso. Hindi ako nagsabi niya. Si Guevara po yun. Si Guevara, taga-Taguig. Siya po ang nagsabi niya. Wala ko kaso to. Pambansang aso. Ngayon, meron silang sinasabi na issue chismis na ito daw mga properties or yung chopper, jet, private plane o private jet ni Pastor Apollo Kibuloy kay ano daw to, kay Pangulong Duterte daw ito. At just recently, naglabas ng hamon. Banat bay ang mga administrators ng KOJC at si Attorney Torreon na ilang araw na lang ba? Ilang araw ba yung 13 days na lang kasi kahapon nagsimula yung 14 eh. 13 days na lang, hihimurin mo na yung yung helicopter tsaka yung Oo, yung eroplano. Pero ano ba to? Itong pinapalabas na naman nila. Ano sa tingin niyo ang motibo nila dito sa paggagawa nila ng chismis na si Pangulong Duterte siyang may-ari nitong mga assets na ito? Alam naman natin na na-acquire itong mga assets na ito bago pa man maging presidente si PRRD. Mayor pa lang siya, di ba? Tingin ko ano yan eh. Diversion na naman yan. Tsaka syempre, na naman ako kung saan. mabilis ako eh. Na diversion at the same time, alam mo, tawag ko dito nga pala sa dalawang to. Para mabilis kasi Torre, Trillanes, Torre. Minsan tawag ko dito sa vlog ko, T1, T2. Pag shortcut talaga, TT na lang. So, T1, T2. Yun, sa vlog ko naman yun sa vlog. Para mabilis kasi babanggitin mo parehas eh. Yun. So, ang purpose nila dito para babuyin si BP Sara at saka diversion. So, hitting two birds in one stone yan. Para hindi na makaporma dahil yun ang hinahabol nila eh. Mapabagsak si BP Sara para sa 2028 hindi siya maging presidente. Ano ang benefit nila from that? Or paano nila mapapatunayan yun? Wala namang kaso si Pangulong Duterte ng corruption. Di ba? Kasi maghahanap ka lang ng kung saan napunta yung pera kung may corruption. Kasi kung halimbawa, ikaw, inakusahan kita ng nagnakaw ka. Di ba? Hanapin ko kung saan napunta yung pera. Wala namang akusasyon sa'yo. So bakit all of a sudden, bigla nilang inilabas yung mga ganitong mga issues? Anong motibo nila? Nataon. Kasi nga, ito, matinding black propaganda sa mga Duterte ngayon eh. Lalo-lalo na kay BP Sara Duterte dahil alam naman natin na sa mga lumalabas na mga surveys ay talagang si BP Sara talagang nangunguna. Kaya kahit ano gagawin talaga nila para bumagsak ang popularity ni BP Sara Duterte. And balik tayo doon sa hamon ng KOJC. 1985, itinatag ang KOJC. Si PRRD na-appoint yan 1986. So, ibig sabihin, established ng KOJC nang dumating si PRRD sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. At ang mga assets ng KOJC, bago pa man tumakbong presidente, si President Duterte, meron na silang eroplano, meron silang helicopter. Kasi kung matatandaan nga ninyo, ginamit ni Pangulong Duterte sa pangangampanya ang mga assets na yan. So, itong sinasabi ni Trillanes at saka ni Torre, pawang kasinungalingan. At gayon, hinahamon kayo, meron na lang kayong 13 days para patunayan ang mga sinasabi ninyo. Ayun, may instant aeroplano, may chopper pa kayo. Oo, no? Kasi kanila na daw yung mga assets na yan kapag napatunayan nila, di ba? Hindi ko rin kasi maintindihan dito sa mga ano na to paborit. Hindi nyo ba napapansin? Lagi nilang, kung meron silang lalabas na issue, kaya may balak silang takpan, lagi na lang si Pastor. Mabigat kasi yung yung kahihiyang ginawa nito ni Bongbong, yung sa hinuli. Ang bigat nun kasi isipin mo presidente ka tapos nag-announce ka tapos fake news pala. Kailangan pagtakpan. So ito na yan. Ito na ulit yan. Tsaka yung sa sakit din, di ba? Ayan ang mga Tsaka ito yung about dun sa sinasabi ni... Alam nyo, may sakit na lang sa pag-iisip maniniwala kay Trillanes Tsaka kay Torre sa totoo lang. Pero yun hindi pa presidente si PRRD, mayaman na ang KOJC. May chopper na yan, may helicopter na yan. May interview nga si Pastor kay Chris Aquino, kung matatandaan ko. Nung panahon na yun, kilala na ang KOJC sa isa sa pinakamayayamang religion. Isa sa pinakamalaking kongregasyon sa Pilipinas. Oo. Nung panahon na yun, hindi pa presidente si Pangulong Duterte. Si Ninoy tumatakbo pa lang presidente nung panahon na yun, nung interview kay Chris Aquino ni Pastor. Kaya malabo talaga tong pinagsasabi ni Trillanes. At alam nyo, noon pa man, kagaya nga na sinasabi nga kay Trillanes na sobrang dinamdam yung tinanggihan siya ni PRRD na makasama siya sa maging vice president siya ni PRRD. Kaya ito, ginagawa na lang siya ng kwento-kwento. Tsaka dati pa naman yan. Hindi lang pang Pilipinas ang KOJC. Ang dami na naming napunta ang bansa. Punta ka Japan, Amerika, Europe, Asia, etc. Ang dami. Kaya alam mo, kahit saan kayo pumunta, magbakasyon kayo, may makikita kayong taga KOJC. Ibig sabihin, sa tagal na nila,
Tapos international. 40 years na yan, Coach Oli, 40 years. Oo, ito si ano. At ito pa isa. Matanda ako pa, mas matanda ako pa sa kayo. Hindi, mas matanda kay OJC. Matanda ako. Ba't marunong ka pa sa akin? Dahil ito pa yung isa. Boss Dama, ano kita? Yung property ng KOJC, walang ni isa dyan nakapangalan kay Pastor. So, paano magiging ari-arian niya ni Pangulong ng mga Duterte? Doon pa lang isang ano yun isang talaga mapapaisip ka paano magkatotoo mga pinagsasabi nito ni Trillanes. Tsaka, Diba? tinan nyo. Kung ako si Pangulong Duterte, Oh. may aeroplano pala akong sarili. Nakikita naman natin even nung panahon ni Pangulong Duterte, pag nagta-travel siya, nakasakay lang siya sa normal na aeroplano na commercial Yes. Di sana ginagamit niyan araw-araw kung siya pala talaga ang may-ari Tama. niyan. Di ba? Tsaka isa pa, insulto ito sa mga masisipag, mapagmahal na mga members ng KOJC. Correct. Kasi pinaghirapan nila ito Pinaghirapan nila kung ano man yung meron sila ngayon. Palagay ko, ang gobyerno natin ngayon, sampal kasi sa pagmumukha nila sa sobrang korakot nila. Hindi nila ini-expect na merong ganitong lugar sa Pilipinas na zero corruption Na merong mga ganitong assets galing sa pinaghirapan, pagtulong-tulong ng mga miyembro Yes. Di ba, Coach Oli? Narinig ko yung sinabi ni Atty. Torion patungkol dyan, na ang ebidensya daw nila na si PRRD may-ari noon, mas madalas pa siyang gumamit. Di ba? Ang babaw no. Sabi ko nga doon sa vlog ko, kung ganyan ang basihan natin, yung CR dito, ang may-ari, si Banat Bay, tsaka si Jay Guevara. Ang na-uncover, tandaan nyo yung yung statement ni Trillanes. Ang na-uncover namin, yung mga private jet o helicopter na ano ba yun? Private jet or helicopter? Ano ba talaga? Private jet ba? O helicopter or parehas? Di ba kasi dapat yan, ang sinabi niya private jet and helicopter. O parehas. Sabi niya dito or So dito pa lang sa statement na to, nang hula na siya. Di ba? Hindi, alam nyo kasi ganito lang yan. Ito si Trillanes, demonyo yan. Grabe naman. Hindi, totoo. Alam mo kung Satanas. bakit? Yung kanyang pananaw, pangmundong pananaw. Hindi niya kasi maunawaan ang Malakay 310. Yun. Importanteng maunawaan yun Kasi doon mo maiintindihan bakit ganito ka blessed ang KOJC. Nakalagay doon mag-tights ka and I will pour out from heaven to the point na wala ka ng paglalagyan. Siksik, liglig. Oh, so ibig sabihin nun, kung naiintindihan mo yun, bilang isang tao, kaya lang may pagkademonyo ka, hindi totoo naman yung kanyang pananaw, pangmundo lang. Ang kaharian, yan ibang pananaw yan. Magbigay ka ng tithes mo, ang Lord ang magbibigay sa'yo ng pagpapala to the point wala ka ng paglalagyan. Yan ang intindihin natin na hindi mo ba maintindihan yung pagdemonyo ka talaga. Ibig sabihin ni Banat Bay dyan, iba yung God's economy Yes. at saka yung maleta economy. Ang naiintindihan nitong si Trillanes yung At saka ni Torre. Kasi tito na lang. Maleta economy alam nila. Pero Trillanes, hindi pa huli ang lahat. Magsisika. Subukan mo naman mag-simba. Pumasok ka sa kayo. Baka hindi nagbibigay sa simbahan niya, kaya hindi niya alam. Pumasok ka sa kayo kasi makinig ka sa pinakapon na Wag mo na papasukin yun dun. Parang nasunog. Wag na, dun siya sa iba na lang. Ito, pasimplay natin Pero pasimplay natin. Ang KOJC may membro, 7 million members. At lumalaki pa. At lumalaki pa. So sabi ko nga kagabi sa vlog, every bautism, nagbabautismo sila ng 5,000 katao. So, sa 40 years na yan, biruin mo kung ilan ang may dadagdag dyan taon-taon. At ito, yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, magbigay na lang yan tig-1,000 kada isa sa 7 million, mayroon ng 7 billion ang Kingdom of Jesus Christ. Yan ang dapat ang intindihin natin. Hindi kasi sila nagulat sila sa parang nakikita nila ang ganda ng KOJC, ang ganda ng mga properties ng KOJC. Parang naisip sila, ba't hindi kaya natin tukunin? Baka ganyan yung nila At ayan nga yung panaginip ko. Na may dalawang mag-asawa na nakasakay sa chopper habang tinuturo yung mga properties ng KOJC at sinasabing aking yan. That's mine. Naginip lang yan, ha? Panaginip lang to. Sino yan? Si Vilma ba yan? Tsaka si si Vilma, tsaka si Edwin Sano ba yan? Hindi ko tukoy kasi Naninagan mo yung mukha? Naninagan mo, hindi? medyo blurred tsaka yung mata lang kita ko dilat. Oo. Pero ang tanong, hindi kaya itong mga nasa panaginip ko ito yung nasa likod ni Trillanes? Baka. Sino man? Ang klase yan Isang section niya na puro satanas. Oo, isang section niya. Tsaka itong ang nakakapagtaka, anong karapatan ni Trillanes para mag-imbestiga sa KOJC? Kasi doon sa statement niya, di ba? Nag-imbestiga daw sila. Uncover. Oo. Tsaka saan ka kumukuha ng budget ng pangganyan mo? Ang lupit Ang tagal mo nang hindi senador Saka ito, ano lang to, kasi, ito talaga sobrang, itong taon na to, ang hilig nito magsampa ng libel. Napakahilig nitong... Speaking of libel, baka may libel tayo sa tinagos ng demonyo. Alam mo, ito,
Makinig ka ha. Ito ay metaphor. Okay, Kung si Jesus nga tinawag na anak ng demonyo yung mga Pharisee. Kasi nga, ganun ang kanilang pananaw. Ikaw din, ganun ang pananaw mo eh. Mababaw, panglupa. So, kaya ganyan ang naitawag ko sa'yo. Pero hindi ibig sabihin, demonyo ka talaga. Ibig sabihin, yung utak mo may pagka... Demonyo. Oo. Pero balita ako na anak ko presidente na yan. Ay, gusto ko. Hindi, gusto ko siya Ako rin, tumakbo. gusto ko na sa tumakbo. Ano, asosasyon? O toda? Pilipinas. Pilipinas? Para malaman niya. PTA. Kasi alam mo, di ba, tinawag niyong ano bang tawag niyo sa kanya? Ako, ang tawag ko diyan kay Trillanes, Talong kanin. talunan. Talunan. Oh, laging talo yan eh. Talo sa Senate, talo sa Mayor, talo sa kaso. Talunan yan eh. Oo. Tsaka hindi pa rin hindi pa rin natigil tong si Trillanes at itong si Torre. Paldo na nga daw kayo eh. In fact, speaking of Torre, magkatanting daw silang dalawa. May nagpupusa kanila. Presidente si Trillanes, Vice Vice President. Pero may gustong lumaban sa kanila. Meron, sino yun? Kilala nyo? Sino daw Hindi yun? Si pa. Matibag. Ayun! Matibay yun. Hindi, okay yun. Si Ontiveros, tapos si Matibag. Oo, Diba? grabe, Tapos si no? Torre versus Trillanes. Pero pag-usapan natin itong hamon. Okay? May hamon sa kanya, 13 days na lang. Pagtakot siyang patunayan, lahat ng mga binibigay ni Trillanes patungkol sa mga bank account, ibig sabihin, puro peke yan. Yes. Kasi kung chismoso ka ngayon, chismoso ka na dati. Correct. Kung hindi mo kayang patunayan yung ngayon, malamang-lamang yan yung dati, gawa-gawa mo lang din. Nasa dugo yan yung Tsaka alam mo, pagkachismoso. mabait lang kasi si PRRD. Dapat nung 2016, dinimanda niya na yan eh. Yung paglabas ng account. Bawal na bawal yun eh. Yung paglabas ng account, di ba? Nilabas niya yun. Bago 2 weeks to 3 weeks before the election, nilabas niya yung account ni Pangulong Duterte kesyo may deposit daw. Tapos 2 days before o 1 day before, nilabas naman ni Atty. Panelo, certificate from BPI na hindi totoo yung sinasabi. Dapat talaga nung time na yung kinaso. Napakabait lang kasi ni Pangulong Duterte pagdating sa freedom May of speech. tanong ako eh. sa inyo. Tanong sa palagay nyo, papalag o duwag ito si Trillanes at si Torre dun sa hamon ng KOJC? Wala naman napatunayan yan mga yan. Kahit naman yung mga akusasyon niya ngayon, katulad na lang, yung kay Kitty Duterte. Teenager pa si Kitty, binibigyan na ng drug lord yung ano. Ang ganda 12 nga nung years ano, old meron pa nga lang yung judge dyan sa Davao City, parang kinukonvince nga niya si yung Sami Uy ba yun? Yung Sami Uy. binabanggit Sami Uy. niya na drug lord daw. Kinukonvince nga niya na idemanda ito dahil itong Sami Uy na to, wala naman tong kaso, wala naman siyang kaso ng Sa drugs. tingin mo, maduduwag, hindi papalag sa hamon? Wala ito, puro ganito lang to. 10 years na itong actually kasalanan ng Congress kung bakit naging ganito na naman si Trillanes Kasi for the past 10 years, aso natingin ng tao sa kanya lahat ng hinaharp niya. Wala nang nakikinig But since binigyan ito ng pagkakataon ng Congress para para ilabas yung mga recycled naman niyang mga paratang, hindi na lang ito kasi ito bago na to Kung yung 10 years ago na sinasabi niya tungkol sa mga Duterte, hindi niya kayang patunayan, mas lalo ito. Mas malabo ito. 2 weeks lang ang binigay sa kanya ng KOJC. Pero kung sugapa ka rin lang naman, mantakin mo, kakaroon ka ng chopper at saka ng aeroplano, patunayan mo lang. Ang sagot dyan sa sinasabi mo, after 13 days. Tsaka sigurado ako na hindi ka na yan kasi akin yun eh. Sa'yo pala yun eh. Diba? Pero pagaling itong ginawang hamon ng KOJC, walang makakaisip nito So yung sabihin nito, pag hindi na patunayan ni Torre, mawawala na talaga ng saysay ngayon, ang dila niya. Wala namang saysay talaga yun. Kailangan pa Wala na ang saysay, mas lalo pa siyang mawawala ng saysay. Okay. Diba? Kaya nga tinapon sa putikan yun, wala namang bilang yun Diba? At ito, ilang Boss Dada? 2 weeks ba? Binigay 2 na weeks ang 13 days binigay. na lang. Ha? 13 days Hindi, na bigyan lang. na natin 1 month. Gawin natin 1 month. Shout out po sa may time siya. NBI, kay Attorney Matibag. Kung sakali pong hindi mapatunayan to ni Trillanes, baka pwede nyo naman anuhan niya si Trillanes, di ba? Kasi sila ang complainant sa mga kaso ni Jason ni Kay Eric Celis. Eric, ni Jack Jack. Argota. O baka naman pwede maging complainant din siya dito sa pag-fake Laban news. kay Trillanes, Oh, tama. nitong dalawang ito sa Para KOJC. mapatunayan na hindi siya Napata siya. Oo, katulad nila Trillanes. Na hindi siya parang pakawala. Pero akala ko ang tanong nito, anong mauuna eh? yung warrant ito, yung... Oy. Ano unang kaliwaran ko, no? Kesa sa patunay ni Ang ganda nung ginawa ng KOJC dito. Na-corner sila dito eh. Corner. Diba? Sila yung nagsabi na meron kayong jet or pag wala kang tinatago, malakas ang loob mo talaga na maghamon ng ganito. Kasi halimbawa, parang drug test lang yan, Coach Oli, di ba? Mismo. Parang yung mga ano lang yan, cancer lang yan na nababalita, di ba? Madali naman maglabas talaga ng mga dokumento, papeles, patunay, di ba, na ikaw maayos. O katulad din dito, sa KOJC, kayang-kaya nilang magbigay ng mga ganitong klase ng statement, hamon. O kung kaya niyong patunayan kasi malinis ang kanilang konsensya, malinis ang kanilang finances, malinis ang kanilang kongregasyon.
O walang corruption. Kaya ngayon yung lagi natin sinasabi na itong mga kaliwat kanan ang batiko sa kanila. Hindi naman po KOJC ang problema ng bayang Pilipinas ngayon. Ang problema ng bayang Pilipinas ngayon, kagutuman, droga, Corruption. corruption. Malaking tulong pa nga ang ibinibigay ng KOJC pati ng SMNI Foundation sa mga Pilipino. Nakikita nyo naman, gamit ang perang nakolekta nila, ibinabahagi nila yan sa taong bayan, walang pera ng gobyerno. Yes. Sampal ito Coach Oli, sa mga nasa Hindi, alam, isa pa yung hirit ni Torre daw, di ba? Nung pumunta sa siege, wala daw 1 milyon na pumunta. Anong gusto mo, Torre? Tumigilan lahat ng trabaho ng tao, pati nasa ibang bansa, titigil, tapos pupunta dito para dun sa siege. Oo. I mean, kaya nga, mismo sa bibigyan na ng galing, mga ministro daw at saka mga worker. Oo, worker nga nila dyan. Kasi compound ng worker yun Oo, hindi naman pwedeng pumunta lahat ng membro dyan sa lugar na yan para lang bantayan yan. Paano yung trabaho nila? Oo, parang sinasabi rin nila na may mga bata daw doon na kinukulong and so on and so on. 16 days silang nandoon, wala ni isang nagreklamo sa kanila. Inaano sila, inaabuso sila or something. Wala silang nakita Ano bata ako, doon. pinakpakain na parang, di ba? Oo, binibigyan tubig. May Alam naman kasi natin yung mga pulis na nagpunta ron, inutusan lang din sila. Oo. Hindi niya ata alam ang pagkakaiba ng member tsaka sa workers. worker, yan. Baka tiwalag to. Maliwanag mo ako. Maliwanag mo ko, Choli. Maliwanag mo. Siyempre, yung mga nandiyan dyan, karamihan dyan, mga workers lang yan. Missionary na yan. Pero mas Yan. marami ang members kaysa sa workers. Tsaka yung- buong, ano yan buong buong mundo. mundo yan Hindi Ikaw, nakarating ka sa mga KLC sa Amerika. Ang dadami. O, di ba? Di ba? Tayo dito sa Asia, nakaikot na rin Madami tayo. ba sa Amerika? Oo. Dami. Hindi ko napuntahan yun Oo. Di pa ba? Oo, hindi ko tuloy masabi na. Kahit sa state ka pumunta sa Amerika, may KOJC. Hindi lang sa Kaya Amerika, nasabi. Coach Oli, pati sa Africa. Hindi ko pa napuntahan yan. Hindi ko tuloy Sa masabi Europe. kung totoo. Sa Asia. Hindi ba Tingnan nyo sa napakadaming China. members yan? Meron. Sa China meron din. Meron din. Hindi ko rin napuntahan yan. Alam ko po. Yung member tsaka worker. Matagal na to. Napakatagal na itong mga properties na to. Itong Kingdom na meron sila ngayon. Ano yan? How many years in the making yan? Kung di ako nagkakamali. Mga nasa 14 years in the making bago nila natapos yan. Diba? So parang ang sinasabi ba nila, si Pangulong Duterte nangungurakot, panahon pa ng pagka-mayor, dito niya dinadala yung nangurakot niya. Diba? Buti sana kung yung Davao City hindi develop. Yan. Buti sana kung yung Davao City hindi maganda. Yan. Di ba? Sabi ko nga, magdududa ka lang na corrupt ang isang tao kung napakarami ng pondo na napunta sa kanya pero walang development sa syudad niya. Hindi nila abot kasi yon, Boss Dada. Try mo mag-explain sa langgam ng internet. Ay, hindi talaga nila. Kaya mo? Hindi nila, Wala yung pa silang nangyari cellphone, dito, hindi nila abot. Bigyan mo yung cellphone. Hindi kaya pinitik talaga sila. Kasi, biruin nyo, nakakulong si Pastor. Ginigipit pa nila ng paulit-ulit. Akala kasi talaga nila mapapabagsak nila tapos ang may KOJC. kita nila na yung ginagawa simula noon hanggang ngayon ng KOJC, tuloy-tuloy. Kagaya lang nung nag-birthday si Pastor. Ang daming mga batang napasaya. Oo, na naman. 1,000 kabataan yun. So, Hindi lang sa hindi Davao City Actually, million Buong yan. mundo Pati yan. sa buong mundo. Oo, hindi lang yan sa Davao City. So, kahit siguro ako bilang halimbawa, isa akong leader din. Tapos hindi ko kayang gawin to, masasaktan ako eh. Hindi ko kayang gawin tong ginagawa mo, tapos nasa kondisyon ka pang ganyan, nahirap ka, pero bakit mo na may maintain tong ganitong gawain na to? Kaya siguro, medyo nainggit tong lalo na to si Treliling at si Torre, nainggit na naman, dinapuan na naman ng kademonyohan sa utak. Kaya yan na naman ang ginagawa ngayon kung ano-anong issue. Speaking of mga partner yung ipinamigay dito sa International Children's Day. Kasi nandun kayo. Grabe to. Yan nga pala, Groceries. nandun si Boss Dada nga pala. Groceries. Mga laruan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga kabataan, problemado Kung paano nila bubuhatin yung paano yung uwi, no? Paano nila yung uwi, yung kanilang mga yung kanilang mga regalo. Ang dami mo nang inaanak dyan. 1,000 to, Dami mo partner. inaanap dun, ha? Nagkaroon din dito sa Las Piñas, nagkaroon din sa Bulacan, nagkaroon sa Cebu. Buong buong sa ibang Pilipinas bansa, ito. meron Pati sa pa? ibang Buong mundo bansa, to, buong sa mundo. Amerika. Akala natin wala naghihirap sa Amerika. Nagpupunta ang KOJC sa mga remote area sa Amerika na mga less fortunate. Less fortunate. Tapos nagbibigay sila ng ganito. At saka, tinan mo, birthday niya. Birthday ni Pastor, pero Siya ang ang nagsi-celebrate, mga kabataan. Oo, kasi sabi nga niya, kaya niya mag-celebrate. Pero itong mga bata na ito, syempre mura isip ng mga ito, baka sakali yung nangyari sa kanya nung bata siya, na natatanda mo yun, Master Judea, yung istorya na nakatayo siya sa isang tindahan, Tindahan. nautusan Inutusan siyang siyang mangutang pero hiyang-hiya siya. Oo. Tapos tinulungan siya nung may-ari nung tindahan kasi tinataboy siya Ayun, tapos may dumaan na parang nagtitinda ata ng taho, binigyan siya ng bigas tsaka sardinas. Hindi, yun, yung may-ari ng tindahan, binigyan siya ng So, tumatak yun sa isip niya. Oo. Tumatak sa isip niya yun, sabi niya, pagka
parang sa sobrang hirap ng buhay, nakatulong ka. Simula no, naisip niya na kung bibiyayaan mo ko. Pangako ni Pastor Oh, ko eh, no? kung bibiyayaan mo ko, isi-share ko yung biyayang ibibigay mo. Yan. Sa kapwa ko. Kaya eto. Yun ang nangyari ngayon. Yan yung nangyari. Ginagawa ito ni Pastor taon-taon sa kanyang kaarawan. Again, problemado na sila, may nakakulong na siya, pero hindi pa rin humihinto ito. Walang pera ng gobyernong rito. Ni Gamit piso, to. wala. Lalong-lalo na kung ang perang ginagastos nila sa mga ganito galing kay PRD. Nakakulong na si PRD, bakit may ganito pa? Correct. Di ba? Tsaka hindi ito ngayon lang, boss, Hindi ito ngayon lang. Noon pa ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy ito, Wala at pang mas mabongga pa ito nung nasa labas si Pastor Kibuloy. Oo. Saka ano ginagawa na nila yan, wala pang wifi. Oo, wala pang wifi. Wala pang wifi. Oo. Nangyari na yan. Alam mo ba yung maliit pa ako, elementary, high school na yun? Oo. Ano yun, every midnight, mga anak na sila. Oo. Ay, pastor pala yun? Kaya office na yun? Oo. Hindi ko alam. Kasi Kailan? Nung nakilala na si pastor sa Amerika, kung na ano, ay, pinapanood ko bago matulog Oo, grade 3 ako noon eh. Papanood Naalala. ko, hindi. Matanda ako pa kay pastor. Grabe, pinay-personal ka naman siya. Grade 3 ako naalala. Pero sana sa susunod kung na-experience sana to, ang ganda talaga nito Sana kasi yung mga yung mga nakuha ng bata rito. Palagi ko talaga tatatak to sa isip. Alam mo ang isa sa purpose nila dito yung libo-libo milyon-milyon mga bata na nakatanggap nitong mga biyaya na ito. Somehow, someday, ilan sa mga ito yung magiging successful or lahat ito maging successful, yung gawin din nila to. Yun. Imagine Yes. mo, Oo. spreading love, di ba? Akala Tsaka ko hindi lang ano to hindi lang regalo tsaka pakain yan. Sa labas, mayroon pang laruan Oo, yan. unlimited ang Oo. popcorn, unlimited ang ang mga candy, unlimited lang ang tinapay, ice cream, lahat. Tapos yung mga slide, yung mga inflatables, unlimited. Wala At kinala ano, sila. Mini Disneyland. At walang pinipiling relihiyon dyan. Lahat. Yes. Wala. Ano ka pa? Ano ka? Baka si Piat Adi na naman gumastos Ayun dyan. na nga. Paano nga mangyayari na yung wealth ng KOJC manggagaling kay PRRD? Kahit nga si PRD, nakikita mo naman, hindi naman siya mayaman. Kita mo naman yung bahay niya. Buti sana kung yung bahay ni PRD nasa loob nito. Maniniwala ka. Hindi ba? Wala eh. Hindi nga rin siya nagpupunta dyan. Paminsan-minsan lang. Yung bahay niya, nung naging presidente siya, hindi man nadagdagan ng kwarto, hindi man daw napinturahan. So, paano nila masasagot yung hamon na in 2 weeks time, makakapaglabas sila ng patunay? Alam mo, O ito. Ay, sige. alam sir. ko ya, sa sobrang ano nila, sa sobrang gusto nilang pagkakang pangalam na natin. Namapunin na sila, gulo na, alam ko. Babaliw na? Babaliw na, ano mang gagawin natin, ano mang... Kaya ang tindi nung anong inimpake namin yung mga gamit doon. Sa ang dami namin naayos doon, yung mga pinamigay sa mga bata doon. Kahit mainit doon, sama-sama kami na gano'n doon. Oo. Nandun ka ba? Namigay. Ano ka ba? Nandun ka ba? Wala ako na. Parang wala ka na. Hindi nyo lang nakita. Low profile lang ako. Team spirit. Parang kami na tayo eh. Low profile lang ako. Gulat kami sa iyo, At saka ito na lang. Yung sinugod ng mga kapulisan yung kay OJC, yung binaboy ng mga kapul ni Torre, yung compound. Kung kay PRRD yan, dahil mahal na mahal ng buong Mindanao si PRRD, baka inubos yung mga pulis dyan sa loob na yan kung kay PRRD yan. Doon pa lang sa hindi ko sa sinasabing hindi mahal ng mga tiga Mindanao si Pastor. So halos pantay lang din naman. Pero kung ako at kilala ko naman si PRRD, kilala ko alam mo yun na talagang ipaglalaban siya ng mga tiga Mindanao ng sabihin na natin patayan, ganun. Kung yung ginagawa niyong ganyan, kung baka ubus kayo dyan. Hindi pa nga napapatunayan ni Torre yung heartbeat na sinasabi niya, yung bunker na sinasabi Fake niya. news, sobrang fake news ng dalawang yan, no? Nadagdagan pa rin na naman niya, fake news niya. Wala daw baril na pumasok dyan, ha? Sabi Wala ni baril, no? BBM, yun ang kauna-unang fake. Nakakamanit, no? Oo, yan, no? Yung sinasabi niya. Tsaka mga partner, bumili na siya ng bagong GoPro kasi paldo naman siya, sabi ng asawa niya. Oo. Hindi kaya nagpapasikat ng ganito ulit si Torre kasi ayaw niya na magkalkal ng kanal. Baka, pwede. Baka gusto niya Baka na bumalik. ulit maging iba naman yung Meron pesto. meron kuya ha. Pasalamat na nakot mo yun. Pasalamat mo sa Tony, wala akong gano'ng araw na yan. Ay, mo, no? Nalangkon ako. Ano gagawin mo? Nakanamin yung kamay ko. Nalilig eh. Nanginig eh. Parang gusto namama ng mukha, oh. Uy. Pasalamat ka na nakot Tony, wala akong gano'n. Grabe. Pasalamat ka, busy ako. Pasalamat pa niya ako nun eh. Okay, meron na. Pasalamat ka na nakot Tony. Panibagong kaso na naman yan, ha? Huwag mo muling kawin yan. Grave threat daw yan. Pagka ganyan, hindi. Huwag mo muling kawin yan. Wala ko. Hindi, ano na Sobra talaga to, to? sobra to. Oo. Talagang, alam mo, bilib ako dito sa mga Mukhang loko-loko, oh. Bilib talaga ako dito kay sa boss nito. Biruin mo napagsama-sama niya lahat. Biruin mo yung mga makakaliwa. Tapos si Trillanes, Tanga, no? mga tanga. Baliw. Lahat na pagsama-sama mo. Ang galing. Kung sino man yung bossing nila Trillanes sa Torre, saludo ako sa'yo na pagsama-sama mo yung mga walang kwenta sa Pilipinas. Ang galing mo. Tapos tagapagsalita si Auntie Claire, no? Oo. Pasok. Ang galing.
Insecure talaga ito. Nakikita natin to. Insecurities na ito. No? Parang ano na to. Wala na talaga Baka ano eh. nakakulong na si Pastor. Humaharap sa mga kasong ibinabato sa kanya. Na walang ebidensya. Di May ba? makita. Oo, tapos makikita naman natin itong KOJC, akala kasi nila babagsak eh. Akala nila pag wala na si Pastor, akala nila magsasara na. Baka lumakas, di ba? Oo, kasi akala din talaga nila na financier ng mga Duterte, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Paano magiging financier siya? Tapos, ano ba talaga? Siya ba ang financier ng mga Duterte Kasi o siyang oo nga pala, fina-finance no? ng mga Duterte? Ang gulo-gulo nyo. Oo nga hindi pala, nyo boss data, na issue din yan, di ba Oo. dati? Na si Pastor daw ang sponsor sa mga Duterte. Ngayon naman, Si Perardi naman. Si Perardi naman ang may-ari. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo niya. Tapos meron pa, Alam niyo, kung gagawin niyo lang imbakan ng mali-malitang pera, kung plano niyo gawing imbakan ng mali-malitang pera yung kingdom, magkakamali kayo. Hindi niyo magagawa yan. Ha? Tsaka may sinasabi pa Tigilan sila, niyo yan. no? May sinasabi pa sila dati na binigyan daw ni Pastor Apollo si Kibuloy ng sangkatutak na baril. Si BP Inday. Hindi nga nila at si BP napatunayan Sara yun Duterte. Oo nga pala, Hindi sabihin pa yun. napapatunayan Oo, yun. ang dami nilang ang dami nilang mga pautot. Yun nga alias Rene na yun na naging testigo nila doon sa mga baril-baril na yan. Bumaliktad. na nga eh. Oo, hindi nga. So doon pa lang ilang ano na yun, ilang taon na nakalipas, isa't kalahati, mahigit sa taon na nakalipas, di pa nila napapatunayan yun. Nagsisibaliktaran na yung mga di umanong inuutusan nila para manira sa mga Duterte. May bago na naman. So ano ba talaga? Grabe, Pero no? Trillanes, pag hindi mo napatunayan ng binibigay na palugit sa'yo na araw ng KOJC, yung mga ka-fake newsan mo, maituturing ka namin bading. Duwag. Duwag. Tsaka pagtatawanan ko to araw-araw. Oo. Bading naman talaga yan. Pero yung Tatawanan dating niya na sundalo araw-araw? ka. Hindi, every other day lang eh. Hindi, tsaka ito, dati kang sundalo, tapos ang hilig mo sa chismis. Ang sagwa nun. Dapat Dati kang kasi kay sundalo, Trillanes chismis ka ng chismis. magsimba-simba din para naman mabawasan yung kahibangan niya. Grabe mo kay Trillanes. Yan daw, yan ang problema pagka wala kang Diyos. O kapag ka ang Diyos mo, pera. Yan. Tsaka kapangyarihan. Yan ang Sabi nga ni Banat hihinat Bay, na ninyo. demonyo yung utak eh. Paano makakakilala ng Diyos? Oo nga. Balilanes, demonyo ka. Ako ni Manat Bay, ha? Ako ni Manat Bay yung kanina. Hindi kami sabi ni Banat Bay. Napaalala ko lang ulit. Burden of proof, pagka nag-libel, ikaw. Bakit? Yung nag-libel sa'yo yung burden of proof, patungayan hindi siya demonyo. Tama, tama. O ikaw, anong prueba mo? Na demonyo siya. Ayun ay religious comment. It's a different from, that's a freedom of speech sa religion. Yeah. Tama, mali? Tama. Mga attorney. Diba? Hindi, totoo naman niya. Kasi alam mo, yung utak kasi ni Trillanes talaga. Ito na huling kasi patapos na tayo. Ito yung aking huling mensahe dito kay Trillanes. Minsan talaga, hindi mo mauunawaan, pag-uunawain mo mga bagay-bagay sa pangmundong kaunawaan. Di ba, kung maalala ninyo yung Jericho March, anong utos sa kanila doon ng Diyos? 7 days magpaikot-ikot lang kayo. That is not a standard para isakupin mo isang lugar. Ano yon? Paikot-ikot lang kami doon, tapos sa ending magtotorotot lang kami, pero doon natalo yung bansa na yon. Di ba? Pagkatapos nila. Ibig sabihin nun, iyan yung way of God in doing things. Different from the minds na tayong mga tao. Kaya nga, kahit tayo, magtataka tayo, bakit ba ang yaman ni Pastor? Ibig bang sabihin ito? O ang yaman ng KOJC, ibig bang sabihin may gold? Hindi eh. As long as they're loyal and faithful doon sa God's word, which is mag-tithes, mag-love offering, talagang posible. Ang problema kasi kay Trillanes, baka nakasanib siya sa korap na relihiyon. Nako. Yun ang totoo. Diba? Sa totoo lang, kung susunod ang lahat ng tao magbigay ng tithes at hindi korap yung leader ng relihiyon na yun, mayaman ang tao. Dahil napakalaki nun. 10%, imaginein mo. Every person. Kaya lang, kinukurap ng mga leader, kumukuha ng lalaki, di ba? So, ganun ang nangyayari. Hindi, totoo yan. Panoorin niyo yan sa documentary Corruption of Churches. Yes. Pag mayaman ang church at talagang pinagpala, dahil faithful yung at hindi corrupt yung leader. Pero pag mayaman lang yung leader at yung church, mahirap pa rin hanggang ngayon. Katulad nung isang pastor na maraming magagandang relo. Yun. Yun dapat ang imbestigahan mo. Yun, pwede, tama. Oo. Sports car pa. Oo. May 18 million bulletproof car. Hindi kasi ang paratang 18 nila, million o 18 Marines na 18 million. maleta. ang paratang nila, bakit may helicopter? Bakit merong eroplano? Kasi nga, minsan, kailangan puntahan yung mga lugar, ang pinupuntahan ni pastor ng mga lugar, yung mga walang eroplano. O minsan, mahirap puntahan. Kailangan mabilis. Ano ka? Kung halimbawa, magcha-chartered ka, sasakay ka ng mga commercial flights, dadaan ka ng immigration, pipila ka. So, hindi kaya siya bumili ng, o sila bumili ng
jet para mapabilis yung Mabilis. ministry. Oo. Yung kanyang pagpunta sa mga simbahan. Tsaka wala na silang pakialam doon. Private citizen naman si pastor. Hindi naman separation of hindi naman state official and yan. church. Patunayan na lang nila na kay PRRD, magkakaroon ba sila ng chapel? Palagay ko Kaya maduduwag na. yan. Maduduwag yan si Trillanes Saka saka si wala silang Torre. mapapatunayan. Pupunta tayo sa Davao in 13 days. Aantayin natin si Trillanes doon. Kasi pag hindi niya nilabas yun, antayin namin na dinidilaan mo yung aeroplano. Ayun. Wala maikli ang Pero dila. huwag kayong mag-alala, i-check Maikli naman ang natin dila kayo ni habang Trillanes. dinidila. Paano niya madidilaan yung ano doon? Dapat magpaano tayo ng tarpaulin. Welcome, Trillanes at Torre. Oh. Tapos, Hindi nyo kaya. Hindi kasi ginawa ni Torre yan, inaalala ninyo? Yung naggawa siya ng sarili niyang event kay Baste. Oh, tayo, gawa din tayo sarili nating Ay, event. maganda yan. Maganda yan. Naisip. Trillanes, Torre. Gawin natin Tama sa- si Baydon, tapos Trillanes, tsaka Torre. Magdala na rin kayo ng isang gloves. Ay, bakanti kami dito. Para isa. Dinamay mo pa kami. Ikaw lang. Ikaw lang ha, siya lang ha. Oo, ikaw lang kasama. Dinamay mo pa kami. Sige, okay lang. Ay, gamitin yun sa ayos yung dila Ay, ninyo. ayun, Kayong ayun, dalawa, ayun, ayun, Trillanes, Pero Torre. maganda yun, ha? Sayang yung dila ninyo kung napunta dito sa katabi ko. Mas marami sanang pakinabang. Tama, di ba? Oo. Pasalamat kayo. Mali nila ako. Aba. De, tsaka ito naman, alam naman na natin lahat na nagsimula talaga tong ganitong ginagawa nila sa kay Pastor at sa kay OJC dahil una-una, hindi nila kayang bilhin. Hindi nila mabili si Pastor, hindi nila kayang pasunurin yung gusto nilang na ipagawa. So, ang ginagawa nila, ginagawa nila ng issue at kung ano-ano Sa na totoo lang ha, ginagawang... yung sinasabi mo ha, napakadali lang naman talagang solusyonan ng problema ni Pastor eh. Oh, totoo. Di ba? Sisiraan lang niya si Oo, Pangulong totoo. Duterte. Babaliktad lang siya. Oo, Di ba? basic. Kakampi lang siya sa mga nang-aabuso sa kanya ngayon. Okay na. Oh, Ayan, makalabas na ayan. yan. Libre na sila sa lahat ng mga pwede nilang gawin. Oh, kaya lang matuwid na tao si Pastor eh. Tsaka ito ang last na, mas paniwalaan ho natin yung ilang milyon na mga miyembro ng KOJC kaysa dun sa 3 pirasong naninira laban sa KOJC o kay Pastor. Kaya dyan ako believe sa KOJC tsaka sa SMNI. Talagang matapang tsaka hindi nababayaran. Hindi katulad ng iba na nagpapakalat pa ng fake news, alam na nilang mali, papakalat pa. Pero ang SMNI, ganun na rin ang KOJC, talagang kahit gipitan, kahit magkapit-pitan, tumatayo sa sa tama. Diyan pa lang, napakalaking sakripisyo na yan ni Pastor Kibuloy tsaka ng members. Baka kasi sabihin nila na nasa SMNI tayo, kinakampihan natin yung SMNI. Hindi po, kasi nakita naman natin lahat yan. At alam natin mga Pilipino yan, kung sino yung mga media na bayad at kung sino yung tumatayo doon sa tama. At syempre, dahil sa panahon ngayon, inuna na nga si Sir Jason sa panggigipit. Pero linawin mo muna yung bayad. Ano ibig sabihin ng bayad? Bayad. Oh, kasi katulad nung arrest, iba ang meaning nun. Stop daw. So ano meaning ng bayad? Si ano Binigyan ng pera? Binigyan. Inabutan ng pera? Depende kay Auntie Claire kung anong interpretasyon yan. Pinastop ba? Oo, pinastop ba? Binigyan ba? Inabutan ba? Pinahiram ba ng pera? Yung ba ibig sabihin Ano ng ba bayad? binigay? Maleta yung ba? bayad? O paper bag ba? Paano? Diversion nga lang to, Cocholi, no? Diversion na naman ito. no? Kakahihiyan kasi yung nahuli ni Bongbong Marcos eh. Oo, Huli, no? yung Nahuli, huli. arrested, tapos biglang wala na, no? Tapos ngayon, nagpunta pa ron, ha? Yung mga taga-DOJ na DOJ. parang yung maintindihan din, eh. Meron naman pala tayong embahada ng Czech Republic dito sa Pilipinas. Pwede naman. Kinausap pa nga niya kinabukasan ni Marcos yung embahada ng Czech Republic. Sabi ko, sana ginawa mo na nung una yun. Bakit ka mo nagbalita? pinapunta yun doon? Kesa nag-junket pa sila, no? Papunta ron, no? Last yan lang yun eh. Galaxy Baka ba? ng chicks lang yun ha. Pero Hindi naman mura, ang Banat tambayan Bay. yan. Sinasabi ko nga, si Banat Bay, pag umalis, pamasahe pa lang, ha? 350,000, aeroplano pa. Hindi naman mag-economy yung mga yun. Oo, mag-business yung mga yun. Business Hindi kaya class yun. private jet din yun. Pwede, Private pwede. jet. Mas mahal yun pagka private jet. Dahil Oh. wala na yung jet niya eh. Isaldi ko. Asan ba? Sabi nila, nandun na daw, pero mukhang wala naman kasaldi ko eh. Oh, Mukhang pero hawak pa rin totoo nila. kaya yun? Totoo kaya yung isa pang issue ngayon lumalabas na parang yun daw freeze order kay Martin Romualdez. So tanong to yung freeze order daw kay Martin Romualdez 12 days, 20 days lang daw. Oh, Pwede ba yun? para sinabi lang na for the sake na finraise lang yung assets. Palabas lang, no? Okay. Palabas Oo, pero pansamantala lang pala. Well, may kumakalat na gano'n. Hindi pa confirmed pero nagtatanong, totoo ba yun? Oo, totoo ba yun? Hindi natin alam. Anong ibig sabihin ng freeze? Freeze, nahuli. Na-freeze ng 12 days. Sumigas. Nilinawin nyo, maraming kahulugan eh. Alam mo naman si Auntie Claire, iba-ibang kahulugan niya eh. Baka Grabe, tumigas no? yun, boss. Matakin mo may mga may mga ano tayo, parang tinatagurian na fake news ang mga Duterte vloggers tapos sila mismo, no? Grabe talagang
Pero sa media rin kasi banat ba, no? Yung press sinasabi corps, yung ko, press eh. corps, no? Parang, Ay, kaya karamihan dyan di pa yan. ba? Ano ba naman yung, huwag ka pumayag. Kung alam mo tama. naman na chinacharot ka, bakit ka papayag? Bakit mo tatanggapin yung ano niya? I-challenge mo Yan. nang i-challenge. Sa Malacanang nga, imbitahin nyo nga kami yung balateros dyan sa Malacanang palabasin press nyo corps. kami, ha? Para tayo magtatanong kay ano. Hindi tayo. Kaya anti-Claire. Kasi kapag ka tinanggap mo yung sinasabi niya, ibig sabihin, tanga ka eh. Hindi ba? Dito na lang natin imbitahin si anti-Claire. Pwede. Pero stress si Auntie Claire dyan, nung tinatanong siya, talaga namang patungkol dyan sa nahuli. Oo. Stress na stress. Grabe. In general Wala daw yan, in paliwanag, general. no? Ayaw na nga sumagot eh. So dyan po nagtatapos ang SMNI, pero bago tayo magtapos, iniimbitahan natin Yan. si Yusek Claire. Ayun. Next Saturday, ito, live iniimbitahan ka namin. Kung gusto mong ibigay ang iyong panig, malaya ka magbigay ng iyong panig dito. Yun. Kasi patas tayo, hindi tayo bias. So, we are extending our invitation to Yusek Claire. Maaari po kayong pumunta dito at interviewin. Promise, magiging magalang po kami at antayin lang namin ang iyong sagot. Lahat na, pati sila, no? Ang dami naman. Isa lang muna. Isa lang. Lahat na, pati sila Saturday, rito. isa lang. Huwag sabay-sabay. Isa lang. Kalma, kalma, Gusto kalma. ko lahat na eh. Anong Mga topic ano yung nahuli? Tuwing Sabado, Lahat? schedule. Lahat? Ay, hindi, yung baril. Hindi, yung fake pinasok, news. Yun ang topic. Fake news. Fake news. Yung baril Yan. nga, wala daw pinasok sa KOJC na baril. Hindi debate to Hindi to Hindi debate. debate. Ano to? Tatanong Question lang and answer natin. lang. Ano ba ibig sabihin ng fake news? Kasi baka mamaya iba ang meaning niya eh. Alam mo naman, iba yung meaning niya ng arrest. O malay mo, iba rin ang meaning niya ng fake news. Multiple, ano pala yan? Sisiguraduhin lang natin. Ha? Tama. Okay, maraming salamat. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan.